Let's talk about devices naman na ginagamit natin sa network. Sabi natin, meron tayong routers, tama? Meron tayong switches. Yung switches natin may layer 2 at saka may layer 3. Bakit may layer 2? At ano ibig sabihin ng layer? Bakit layer 2, layer 3? Wala ba layer 4? Okay, malalaman nyo yan pagdating natin doon sa TCP/IP. But for the meantime, let's move on with this. So aside from routers, we have switches. We also have firewalls. And then also servers and access point. Unahin natin si router. Ano ba yung routers? Routers collectively provide the main feature of the network layer. Huwag niyo munang intindihin kung ano yung network layer. Okay? Kasi wala pa tayo doon sa TCP/IP. Pagdating natin sa TCP/IP, mas may intindihan nyo, okay, yun pala yung network layer. Simple lang pala yan. Ang capability niya is to forward packets. Ano ba yung packets? Ano ba yung ibig sabihin ng packets? Huwag kayong masyadong ma-intimidate dito, especially for the beginners. Pag sinabi nating packet, this is simply data. Data lang naman yan. Yun nga lang, si router, ang tawag niya packet. Yung data kay router, tawag niya packet. Tandaan po natin yan, ha? Routers call data as... So when you hear packets, you think of data. So sabi niya, the capability to forward packets or data end-to-end through a network. Ibig sabihin ganito, halimbawa, this is our headquarter. Meron tayong branch 1 at saka branch 2. For example, meron tayong mga ginagawang proseso. We have processes here in the headquarters at yung data kailangan natin maipasa doon sa branch 1 at saka sa branch 2. Yun ang trabaho ni router. Ang trabaho niya is to, yung data mo, meron kang data halimbawa, and ang gagawin niya, i-forward niya yung packet doon sa branch 1. And then pwede niya ring i-forward yan doon sa, yun lang ang trabaho ni router, no? Mag-forward ng packet or ng data to different branches, branch 1 or branch 2. Ano pa ang ibang trabaho ni router? So si router also, ang ginagawa niya para makapag-send siya ng data, gumagamit siya ng different connections, no? So routers forward data, okay, by connecting to various physical network links. Of course, pag sinabi nating links, ano yan? Yan yung connection. Ano yung mga connections na ginagamit ni router para makapag-forward siya ng data? Gumagamit siya ng Ethernet LAN or Ethernet 1 at saka Serial 1 links. Ano ba yung Ethernet? Actually, ang Ethernet is a standard. Pag-uusapan din natin yan later on. Okay, mag-alala kung nakakarinig kayo ng medyo kakaiba pang terms, dahil since you are a beginner, medyo bago sa atin ito, no? Pero pag sinabi kasi nating Ethernet, this is just a standard for cabling, okay? Ethernet LAN, or pwede ring Ethernet 1. Pag sinabi kasi nating LAN, Local Area Network, ito yung network na nasa maliit na area, local area network. Pag sinabi naman nating WAN, Wide Area Network, ito naman yung network na nasa malaking area. Okay? For example ng LAN, halimbawa, nasa loob lang ng isang room or nasa loob ng isang building. Ang tawag natin doon, Local Area Network. Pagka naman Wide Area Network, na-mention ko na kanina when we talked about the network, ito yung mga networks na nasa isang branch ka, halimbawa Pilipinas, going to, let us say, Hong Kong. Ngayon, ano naman yung serial 1 links? 1 links din ito. Ibig sabihin, wide area network. Ibig sabihin, malayuan din ito, no? Pero instead na Ethernet, serial naman ang gamit niya. Of course, this will have a different standard. Okay, ngayon, ito yung isang example ulit, no? Ito yung headquarters mo. So let us say, this is Hong Kong, no? This is Hong Kong. Tapos ito ay Japan. Tapos meron tayong headquarters nasa Pilipinas. Siyempre, malayuan yan. Ngayon, ang ginagamit mo, mga routers, ano yung link na ginagamit? Ang sabi, pwede raw na Ethernet LAN yan. Pwede rin na Ethernet 1 o kaya naman, pwede rin yan na serial links. So, ang nangyayari, parang ganito yan, no? Ito yung Ethernet 1 mo or pwede rin na yung kabila naman serial 1 links. So, this can be different types or different standards of cabling. Okay? Ang tanong, sir, tayo ba ang kakabit niyan? Siyempre, hindi tayo talagang nagkakabit niyan. Hindi yung mga telcos natin. For example, si PLDT, si Globe, si Smart, si Converge,
etc. Sila yung bahalang mag-provide ng connection na yan. Ikaw, ang gagawin mo na lang, pag nailatag na yung kable, ikaw na lang yung magko-connect doon sa mga routers na nasa end mo. Okay, halimbawa, nandito ka sa Pilipinas, you want to connect that cable to your router, pwede mong gawin yon. Pero, yung maglalatag ng kable na yan will be the telcos.